Ano na nangyayari sa merkado ngayon? Paano nangyari to? Arp. Pasensya na, kaibigan. Okay lang, okay lang, okay lang. Ikaw. Ay, Ito ay. Ako ay. Manyakis. Paparusahan kita. hala, binibini. Malaking pagkakamali lang to. Pagkakamali lang. Yung electric scooter kanina. Naipit ako, hindi ko sinasadya. Nandito ang ebidensya. Ano pa ang ikakaila mo? Ah, ako. Manyakis. Bubugbugin kita. Bugbugin kita. Pigilan mo ko. Tigil. Ang daming litrato. Ibalik mo ang cellphone ko. At sabi mo hindi ka kumuha. Burahin mo ngayon din. Binibini, pakinggan mo muna ako. Hindi yan ang akala mo. Ikaw ba ang nag-book ng ride, Binibini? Hoy, Binibini. Sandali lang, paparating na ako. Kung hindi lang ako nagmamadali ngayon. Gagawin kitang pinya, manyakis ka. Sasakay ka ba o hindi? Sasakay na. Ikaw. Ethe, umalis ka. Sasakay ka ba? Sasakay. Sira ulo kang manyakis. Ikaw. Ako ikaw. Huwag mong sirain ang pangalan ko. Lene. Malas ko nang makilala ka. Pangit. Resume. Yung resume ko, nasaan na ang resume ko? Nakuha ko yung maling bag. Naku. Yun ang huling bagay na iniwan sa akin ni nanay. Hindi. Kailangan kong mabawi yon. Juan de la Cruz. Huli ka. Alam mo, lagi na lang tayo sa bahay, nangangarap maging lolo't lola. Kailan kaya dadalhin dito ng pasaway na yan? Ang kanyang manugang na babae. Oo nga, oo. Ginang. May babae sa labas. Mukhang galit na galit. At hinahanap si Ginoo. Natutupad na ang pangarap natin. Dumating siya rito ng galit na galit. Baka naman si Juan ay may nagawa sa kanyang mali. Imposible. Mayor Domo Lee, papasukin mo siya. Opo, Ginang. Nanay, huwag kang kabahan. Hindi ako kinakabahan. Bakit nanginginig ang mga kamay mo? Ako. Juan de la Cruz. Juan de la Cruz, lumabas ka riyan. Ay. Lola. Ginang de la Cruz. Kumusta? Nandito ako para makita si Juan de la Cruz. Ah. Ang batong jade na palawit. Nanay, anong nangyari? Nanay, Ano nang nangyari, Lola? Lola, ano nang nangyari? Lola, tumawag ng ambulansya. Tumawag ng ambulansya. ano ba talaga ang nangyayari? Diyos ko. Kawawa naman ako. Hindi naman siguro ako nakapatay ng tao. Sa pagwalang bahala, di ba? Doktor, kumusta na si nanay? Ayos lang ang pasyente. Iyak lang ng kaunti. Kailangan lang niyang magpahinga. Nakakatakot talaga. Buti na lang at okay siya. Pero, hindi naman siguro ako ginugulangan ng pamilyang ito, no? Hello, nandito ka na. Sige, hintayin mo ako. Sunduin kita. Nanonood lang ako. Bakit biglang hinimatay si nanay? Hindi ko rin alam. Nang makita niya yung batang babae, Bigla siyang nag-iyak. nag-iyak. Tapos hinimitay. Ah, doktor. Kaibigan ako ng babaeng umalis kanina. Kahit girlfriend ni Juan pa yan. Hindi naman kailangang mag-iyak ng ganoon. Tama ka dyan. Hindi mo nakita. Natigilan yung kaawa-awang babae, sa takot. Hoy, Nasaan na yung babae? Hoy, kanina pa yan dito. Hoy, Binibini. Binibini. Kailangan mong magdesisyon tungkol sa sanggol agad. Kung hindi mo gusto, dapat mong asikasuhin ito ng maaga. Kung hindi, hindi ito maganda para sa kalusugan mo. ang sanggol.
Oh. Oh. Hello. Tatay. Hello. Tatay, ano ang problema? Ano ba? May lakas ng loob kang gawin, pero walang lakas ng loob aminin, ha? Hayaan mo akong sabihin sa'yo, ang bagay tungkol sa Maria Santos. Kung hindi mo ito aayos ng maayos, makikita mo ang gagawin ko sa'yo. Tama. Bastos. HMPH. Hindi. Ano ba ang pinagsasabi mo? Ano ba ang lahat ng kalokohan na ito? Hey, Maria. Hey, Sa pamilya de la Cruz, Juan ang tanging anak sa kanyang henerasyon. Siya ang tanging tagapagmana. Ang binibini, ang sanggol ay dapat manatili. Hindi natin dapat pabayaan ang sanggol na ito. hindi. Sinabi niya ang sanggol ay kay Juan. Pumunta siya hanggang sa ating bahay. Isipin mo lang, kung ang sanggol ay hindi galing sa ating pamilya, magiging ganyan ang galit niya. Sa tingin ko, ang anak natin ay hindi responsable. Ang batang pasaway. Kung may lakas siyang mangapi sa binibini, babali ko ang mga binti niya. Maria, nagpapasalamat kami sa pag-abala sa'yo. Kasalanan namin lahat dahil hindi namin siya pinalaki ng maayos. Hindi, Ginoo at Ginang de la Cruz. Kasalanan ko rin naman. Hindi dapat lahat ng sisi ay sa iba. Oh my, tignan mo ang babae. Napakabait at makatwiran. Siguro, ang pasaway natin, ang nangapi sa kanya. Tama, Maria, huwag kang mag-alala. Kapag bumalik ang pasaway, tatay ay sisiguro na siya ay mananagot. Ang pasaway natin, ang hindi sapat para sa iyo. Ginoo at Ginang de la Cruz. Sa tingin ko ay may maling pagkaunawa. Tinatawag mo pa kami ng Ginoo at Ginang de la Cruz. Nawala ba ang isip mo? Maria, nanay at tatay, ang magpapanagot sa kanya. Gusto ko lang kunin ang bag ko. Paano naging ganito ang sitwasyon? Gising na ang nanay. Nanay, Oo, talagang natakot kami. Oh, mabuti naman at gising ka. Oh, mabuting bata. Huwag, manatili kang nakaupo. Hayaan ang lola na tignan ka ng maayos. Oh my, manugang na babae. Oh, naghintay ako araw. At gabi. At sa wakas, narito ka. Oh, nanay, may magandang balita ako para sa iyo. Ikaw, ay magiging dakilang lola. Maria ay nagdadalang tao, ng anak ni Juan. Talaga. Oh my, kaya ibig sabihin, sa ilang buwan, makikita ko ang dakilang apo ko. Oo, lola. Sa totoo lang. Oh, aking kabutihan. Oh, huwag kang masyadong excited. Sinabi ng doktor, hindi dapat masyadong ma-excite. Kailangan mong manatiling kalmado. Oh, alam ko. Sa ibang usapan, manugang na babae. Ano ang sasabi mo kanina? Wala. Kalimutan mo. Maghintay ako hanggang ma-discharge ang lola. Tapos ipapaliwanag ko ang lahat sa kanila. Maria, narito, kunin mo ito. Maria, simula nang ako'y makabalik. Paulit-ulit akong nakikiusap kay nanay at tatay na dalhin ka rito mula sa ampunan, pero nalaman ko, na ampun ka na pala. Pero, matapos ang lahat ng mga taong ito, sa wakas ay natagpuan din kita. Narito, ito ang regalo, na ipinangako ko sa'yo. Ano ba? Ako. Ano ba ang nangyayari? Ako. Ha? Hindi ito ang bag ko. Ito ay. Akala niya ako ang tandang si Maria Reyes. Pwede ko pa yatang palampasin yon. Pero ngayon, may kasunduan sa pagkabata raw kami. Tinawag pa kaming magkasintahan noong bata pa. Kala ko nga ay pagtritripan ko lang siya. Pero nalaman ko. Totoong tanga pala siya. Hindi lang tanga. Walang hiya talaga siya. Nanliligaw sa ibang babae, dala-dala pa ang bag ng nobya niya. Siya at si Maria. Bagay na bagay para sa isa't isa. Maria, epektibo talaga ito. Ikaw ang mag-ingat nito. Oh, Juan. Sobrang nasabik ako sa pagtatapat mo ngayon. Pero nang makita ko ito, nagluloko lang pala ako sa sarili ko. Maria, Maria, honey. Ito ay munting pasalubong mula sa iyong lola, para lang sa'yo.
Naku, Lola, hindi mo dapat ginawa yon. Ang damit na ito ay napakamahal. Hindi ko talaga ito maaaring tanggapin. Kalokohan, hindi yan ganun kamahal. Isang munting damit lang, 1,000,000 piso. Kapag ikinasal kayong dalawa, magpapagawa ako ng gown na eksklusibo para sa'yo. Isang tunay na isa sa ilan. 1,000,000 piso. Para sa munting damit na ito. Maria, dear. Ang kwintas na ito ay bagay na bagay sa iyong damit. Talagang perpekto. Ginang de la Cruz, napakamahal nito. Hindi ko talaga ito maaaring tanggapin. Huwag kang masyadong magpakumbaba. Kapag sinabi kong tanggapin mo, tanggapin mo. Ito. Sige, ilagay mo ito sa ligtas na lugar. Ang kwintas na ito. Huwag mong sabihin na ito rin ay nagkakahalaga ng 1,000,000. Ah, hindi. Hindi ganun kalaki. HMPH. Ah, medyo nakakaluwag loob yon. Talaga, halos 700,000 lang. 700,000. Ha, ha ha. Maria, tingnan mo. Wala rin akong magandang bagay para sa'yo. Ito lang, ang isang kaibigan ko noong nakaraan. Ay binigyan ako ng sports car. Mas bagay sa mga kabataan. Ito. Para sa'yo. Ha ha ha. Gino, magkano ang kotse na ito? Hindi masyado. Mga 400,000 lang. 400,000. Piso. Pis. Ah, Nako, ang batang babae na ito. Tanggapin mo lang, haha. Sige, tanggapin mo. ang mga ito ay napakamahal. Hindi ako maaaresto sa kaso ng panloloko, di ba? Hindi ko pa alam kung paano ito sasabihin. Hayaan mo, titigil ako sa pag-aalala. Kapag bumalik na si Juan, malulutas ang lahat. Sa pinakamasamang sitwasyon, aminin ko lang ang pagkakamali ko. At humingi ng taimtim na paumanhin. Ginoo at Ginang de la Cruz. Hindi masyadong magagalit sa akin, di ba? Harapin natin ang problema. Kapag dumating na, oras na para matulog. Aray, Sino ka? Ikaw pala. Ikaw. Nasaan ang bag ko? nahanap ko rin. Aray. Salamat sa Diyos, salamat. Nandito pa. Hoy, alam mo ba, na dahil sa'yo, ako'y napagkamalang walang hiya. At, bakit ka natulog sa lugar ko, sa kama ko? Hoy, kausap kita. Nasaan ang sachet ko? Hindi ba nasa bag mo ang sachet? Ang tagal ko nang hinahanap at hindi ko pa rin mahanap. Saan mo inilagay ang sachet ko? Baka nawala na. Nawala. Saan mo ito nawala? Dalhin mo ako para hanapin ito ngayon. Naku, tumayo ka na nga. Tumayo ka't dalhin mo ako para hanapin ito. Hindi. Tumayo ka. Tumayo ka. Sandali lang. Nawala na sa kalye ang sachet na yon. Maghapon na ngayon, kaya siguradong wala na yan. Nakikiusap ako. Dalhin mo naman ako para hanapin ito. Pakiusap. Naku, Tingnan mo, isang walang kwentang sachet lang yan. Magkano lang ba ang halaga niyan? Babayaran kita. ikaw. Heto. Ganito karaming pera. Sapat na to para makabili ng marami, di ba? Ayaw ko ng pera mo. Gusto ko lang ang sachet ko. Sinuntok mo na naman ako. Ang batong jade na palawit sa lig mo. Ang palawit na ito, ibinigay ito sa akin ng isang tao na napakahalaga sa akin. Hindi ito galing sa pamilya mo. Ano ang nangyayari dito? Wala. Batang pasaway,
Ikaw ba, ay nanloko sa binibini? Tatay, ano ang ginagawa mo? Nawala ang sachet na iniwan ng mga magulang ko para sa akin. Ikaw, Ayos lang, ayos lang. Nawala ang sachet. Magpapagawa lang tayo ng iba. Maaari nating isama ang mga biyenan. Magkakaroon tayo ng isa para sa iyo. Pero wala na ang nanay at tatay ko. Ito ang huling bagay na iniwan nila para sa akin. Ano ang ginagawa mo doon? Humingi ng tawad sa Maria, ngayon. tatay, ano ang kasalanan ko? Ako ang maghingi ng tawad sa kanya. Humingi ka ng tawad dahil sinabi ko. Walang tanong-tanong. Huwag mong pansinin ang pasaway, Maria. Sa aming malinis na reputasyon, paano kami nagkaroon ng anak sa labas na tulad mo? Nanay, tatay, siya ang nagkamali ng bag. Bakit ako ang sinisisi niyo? Ano? Humarap ka? Ginoo. Ginoo at Ginang de la Cruz. Sa totoo lang tungkol dito. Sa unang pagkakataon sa umaga, ano ang ingay na ito? Mahal, narito ka na. Pasaway ang dahilan ng lahat. Vivian, kung may iniisip ka, sabihin mo sa lola. Ako ang gagawa ng paraan para sa iyo. Lola, hindi talaga iyon malaking problema. Ginoo at Ginang de la Cruz. Lola, kailangan kong maghanda para sa aking interview. Kailangan kong mag-ayos. Pwedeng lumabas kayo pakiusap. Tara na. Sandali lang. Kailangan kong makausap ka. Ang mga regalo, ang mga galing sa Ginoo at Ginang de la Cruz, at ang mga galing sa Lola. Itago mo ang mga yon. Isipin mo ito bilang bayad pinsala sa nawala mong sachet. Binigay nila sa akin ang mga regalo. Dahil akala nila ako ang girlfriend mo. At akala nila, buntis ako sa anak mo. Anak, saan galing yon? Sinabi ko sa iyo, hindi iyon tama. Pero, hindi maganda ang pakiramdam ng lola ngayon. Hindi siya dapat ma-stress. Kapag bumuti ang pakiramdam niya, ipapaliwanag ko ang lahat sa kanya. CJ. At, sa nawala mong sachet. Pasensya na talaga ako sa nangyari. Kailangan kong magbihis. Dapat ka ring umalis. Paalam, Ginoo at Ginang de la Cruz. Paalam, Lola. Aalis na ako para sa interview ko. Buntis ka, bakit ka pa lumalabas para mag-interview? Bakit hindi? Magtrabaho ka lang sa pamilya namin. Oo, sabihin mo lang sa akin. Anong posisyon ang gusto mo? Salamat, Ginang de la Cruz. Pero gusto kong magsarili. Dapat na akong umalis ngayon. Palem. May lakas ng loob siya. Mabuti talaga ang bata. Nanay, pupunta rin ako sa opisina. May plano ako sa mga kaibigan. Aalis na rin ako. Sige. Mas mabuti ang busy. Juan. Halika, umupo. Lola, Juan. Ang babae, Vivian, maganda ang ugali niya. Paano mo siya niligawan at iniwan? Lola. Kailan ko siya niligawan at iniwan? Naaalala mo. Ang batong jade na palawit ng pamilya. Naaalala ko. Naaalala ko noon, binigay ko yun sa Maria, ang babae na nakilala ko sa ampunan. Pero ano ba talaga itsura ng batong jade na palawit na yon? Hindi ko talaga maalala. Hindi, Lola, bakit bigla mo tong tinatanong? Isang araw, pagsisisihan mo to. Lola, Anong nangyayari? ito. Bakit ang kakaiba ng ugali ng lahat? Siya ang nagkamaling kumuha ng bag ko, nasira ang pag-amin ko kay Maria. Ako ang biktima rito. Nawala niya ang sachet na iniwan ng mga magulang ko para sa akin. Pero wala na ang mga magulang ko. Ano ba nang nagawa ko? Ay, ang tanga-tanga ko talaga. Ito na ang huling kumpanya sa listahan ko. Sana nga matanggap ako sa trabaho. Hoy, Maria. Ano to? Walang man lang hello. Hello po, Gino. Sana naman tawagin mo akong tatay. Kalimutan mo na. Kapag ikinasal ka na, saka mo na ako tawagin ganoon. Sa totoo lang, ako, Naiintindihan ko. Gusto mong magsarili. Huwag kang mag-alala. Hindi ako makikialam sa interview. Ang pagpasok ay nakasalalay sa'yo.
Saang departamento ka i-apply? Sa Departamento ng Disenyo. Ah, napakataas ng pamantayan doon. Kung hindi ka matanggap, okay lang. Trabaho lang yan. Salamat po, Ginoo. Pupunta na po ako sa interview. Sige. Direktor Santiago, papunta na sana ako sa opisina mo. Ano yun? May isang binibini na darating para mag-interview sa Departamento ng Disenyo. Ayon sa sinabi ng tagapangulo, siya marahil ang Ginang de la Cruz. Ano ang dapat nating gawin? Ay, kaibigan, iniligtas mo ang buhay ko. Ako na ang bahala. Maria Santos, tama ba? Ako po yon. Malinaw sa aming anunsyo, pinaprioritize ang mga galing sa top schools. Ang aplikante bago sa'yo, ay galing sa ibang bansa. Pangkaraniwan lang ang pinag-aralan mo. Kumpara sa kanila, ano ang meron ka na wala sila? Sige, tama na ang narinig ko. Pwede ka nang umalis. Sandali lang po. Alam kong magagaling ang mga naunang aplikante. Pero, ang kumpanya ninyo ay maaaring backup lang nila. Samantalang ang kumpanya ninyo ang laging unang pipiliin ko. Magaling kang magsalita. Pero, mali ang pagkaunawa mo. Ano ang mga kalakasan mo? Mahusay akong magpatupad. Matatag ako. Ang departamento namin, hindi nangangailangan ng tagapagpatupad o katatagan. Kailangan ito ng talino. Hindi ikaw ang hinahanap namin. Hindi. Pwede po ba ang tingnan lang ninyo ang aking panukala sa disenyo? HMM, siya nga siguro yun. Maria Santos, pwede ka nang umalis. Teka muna. Bakit siya nabigo sa interview? Ang kanyang pinag-aralan at kakayahan ay hindi umaabot sa aming pamantayan. Patanjin ng kanyang portfolio. Maganda naman pala ang disenyong ito. Tumpak ang pagkakadrawing, tama ang mga kulay. At may tunay na pagkamalikhain. Sinubukan mo bang tingnan ang kanyang trabaho? Hindi. Paano mo nasabi na hindi siya magaling? Ang kanyang pinag-aralan. Hindi ba't lagi kong sinasabi na ang departamento natin ay naghahalaga sa pagkamalikhain, hindi sa pinag-aralan? Hindi mo ba pinapansin ang lahat ng sinasabi ko? Nakita ko na ang iyong portfolio. At napakaganda nito. Kailan ka pwedeng magsimula? Bukas. Pwede akong pumasok bukas. Mabuti, bukas na lang. Sabihan mo ang HR, bukas, para maasikaso ang kanyang onboarding. Naiintindihan ko. Salamat po. Nanay, nakita mo ba ang isang sachet? Ito ba ito? Yan nga. Salamat. Walang anuman. Maraming salamat. Perfecto. Ipinadala ko lang sa iyo ang isang larawan. Hanapin mo para sa akin ang kotse na ito. At kunin mo para sa akin ang lahat ng impormasyon tungkol dito. Ang batang ginoo ng pamilya de la Cruz. Kailan ka naging malapit sa isang taong may ganong impluensya? Bakit hindi mo kami isinama? Tama na. Kapag ako ay tunay ng nagtagumpay, makakakuha ka ng iyong bahagi. Maria Reyes. O Maria Reyes. Sino ang mag-aakala na mayroon kang ganoong kasintahan noong bata pa? Pero ngayon, lahat ng mayroon ka ay magiging akin. Magandang araw. Magandang araw. Ako si Juan. Ikaw, paano mo nakuha ang numero ko? Mahal, para ipagdiwang ang pagsasama natin. Dadalhin kita sa paborito mong restaurant. Kumain tayo, okay? Hello, bakit hindi ka nagsasalita? Hello. Pasensya na. Problema lang sa signal. Ang numero mo, nakuha ko ito sa nanay ko. Tama. Libre ka ba ngayon? Pwede ba tayong magkita? Bakit mo gustong magkita? Ang sachet mo, nahanap ko na. Nasa akin. Talaga? Nasaan ka na ngayon? Padadalhan kita ng lokasyon ko. CJ. Pupunta ako dyan ngayon din. CJ. Ang ganda-ganda niya. Natural lang na may boyfriend siya.
Hindi. Ano ba tong pinag-aalala ko? Hi. Juan. Juan. Nasaan ang sachet? Heto. Hindi ako makapaniwalang nahanap ito pagkatapos ng napakatagal. Salamat. Ako naman ang nawalan nito. Ang paghahanap nito ay ang least na magagawa ko. Malamang. May date siya mamaya kasama ang boyfriend niya. Kailangan ko nang umalis. Salamat ulit. CJ, paalam. Ngayong nandito ka na, at may nakikita si Direktor Santiago sa'yo. May kliyente ako para sa'yo. Naaasikasuhin. Ang kliyenteng ito ay napakalaking bagay para sa atin. Kapag nagkamali ka dito, aalis ka sa design. Agad-agad. Huwag po kayong mag-alala, Supervisor Cruz. Hindi ko kayo bibigin. Pupunta ang kliyenteng ito para sa meeting sa Huwebes. Pero ngayon ay Martes na. Sa tingin mo, kaya mo yan. Kaya ko po. Supervisor Cruz. Ang kliyenteng ito, hindi pa natin nakukuha ang deal na to sa loob ng 2 buwan. At ibibigay mo ito sa isang baguhan. Matino ba yan? Ginoong Tan, dito po. Supervisor Cruz, ipakita mo kay Ginoong Tan ang kaya mo. So, ito na ba ang panghuling disenyo na balak ninyong ipakita sa aking grand show? May problema ba? Malinaw na malinaw ang mga hinihingi ko. Ang tema ng grand show na ito ay buhay. Ang mga disenyong ito ay nagkakapatong-patong lang ng lahat ng pwedeng isipin na luho sa ibabaw ng isa't isa. Hindi lang sila kulang sa ganda, hindi talaga sila kumakatawan sa totoong buhay. Mga pakitang tao lang. Sino ba talaga ang nabubuhay ng ganito? Kung ito ang tawag ng inyong kumpanya na panghuling disenyo, kailangan kong isipin ang pakikipagtulungan sa ibang kumpanya. Supervisor Cruz, paano naaprubahan ng panukalang ito? Gusto ko ng paliwanag. Oh, paumanhin po, nakuha ko ang maling file. Narito ang tunay na panghuling panukala sa aking tablet. Tingnan ninyo. Kahanga-hanga ang isang ito. At hindi rin masama ang isang ito. Supervisor Cruz, ikaw ang gumawa ng 2 ito? Oo, ako nga. Parehong disenyo ay mula sa pananaw ng mga ordinaryong tao. Ikinokonekta nila tayo sa ating mga kliyente habang nananatiling tapat sa tema ng ating grand show. Supervisor Cruz, sa mga ganyang disenyo, binibigyan mo talaga ng pressure ang aming marketing team. Kung kami ang mabibigo. Pero kung hindi namin sila pipiliin, hindi ba namin sasayangin? Ang hirap ni Supervisor Cruz. Masyado po kayong mabait, Ginoong Tan. Pero si Supervisor Cruz dito ay nagbigay sa atin ng isang tunay na problema. Problema. Ang 2 panukala, alin ang ating pipiliin? Well, kung pareho silang maganda, kukunin natin pareho. Napakagaling ng trabaho. Salamat po, Ginoong Tan, Direktor Santiago. Ginoong Tan, tanghalian na. Nakapag-book ako ng pribadong kwarto sa isang malapit na hotel. Bakit hindi tayong 3 ay kumain na lang? Pagkatapos ng tanghalian, babalik tayo at tatapusin ang kontrata. Mukhang maganda. Mauna po kayo, Ginoong Tan. Magaling ang trabaho. Maria Santos. Opisina ito, hindi iyong kwarto. Kung pagod ka, umuwi ka at matulog. Gawin mo ulit, at aalis ka na. Ilang araw na akong nagpupuyat. Sinusubukan kong tapusin ang panukala sa disenyo ng Grupo ng Kapayapaan. Nakatulog lang ako sandali dahil pagod na ako. Narebisa ko na ang panukala. Itabi mo na. Tapos na ang panukala para sa Grupo ng Kapayapaan. Kunin mo ang iyong basura. Ikaw si Maria Santos, tama ba? Ako si Miguel Tan mula sa Grupo ng Kapayapaan. Pwede bang makita? Hindi na kailangan, Ginoong Tan. Isa lang siyang bagong intern. Ang gusot na bersyon kaninang umaga ay dahil sa kanya. Huwag mo nang pakialaman. Walang problema. Nagpuyat naman siya. Walang masama kung titingnan lang.
Sigurado ka bang? Ito ang iyong panukala sa disenyo. Katatapos ko lang nito, kaninang umaga. Sabi mo, ito ang ikatlong draft. Nasaan ang unang dalawa? Yung unang dalawang draft, ipinadala ko na kay Supervisor Cruz. Pero sabi niya, hindi daw maganda. Anong problema? Direktor Santiago, itong tatlong proposal, sobrang nagustuhan ko. Ipapatupad natin lahat. Pwede nating laktawan ng tanghalian. May mas mahalagang bagay ka na dapat asikasuhin. Paumanhin po dito, Ginoong Tan. Hindi na kita sasamahan pa. Ingat po, Ginoong Tan. Kayong dalawa, sumama kayo sa akin sa conference room. Tingnan mo. Itong dalawang proposal, ito ba yung mga ipinadala mo dati? Opo, ito po ang mga naunang proposal ko. Pwede ka nang umalis, tapos ka na rito. Sige. Dahil matagal ka ng empleyado ng kumpanya, mag-resign ka na lang. Bibigyan kita ng pagkakataong magpakita ng dignidad. Direktor Santiago, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Ikaw naman ang nag-promote sa akin. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Please. Pumunta ka sa HR at asikasuhin ang papeles. Sobrang nabigo ako sa'yo. Vivian. Sa wakas, magkakaroon na tayo ng magagandang araw. Supervisor Cruz mula sa departamento nyo ay nagbitiw dahil sa personal na dahilan. Tungkol sa trabaho sa departamento nyo, ako ang pansamantalang mamamahala. Hanggang may bagong supervisor na italaga. Sige, lahat, balik sa trabaho. Tagapangulo. Narinig ko na merong konting drama sa departamento ng design. O, anong nangyari? Ha. Ipinapakita lang talaga kung gaano kakayang Maria. Talaga. Kung hindi lang nag-start ang Binibining Santos, Direktor Santiago ay itinaas siya bilang supervisor. Hindi pwede yan. Maria ay bago pa lang dito. Hindi pa siya matagal dito. Kung itataas siya ngayon, magiging mahirap lang para sa kanya. Ito ang sabihin mo sa kanya. May iba akong plano para sa posisyon ng supervisor. Opo, sir. Hello. Brat. Matagal ka na nagpapahinga sa bahay. Sapat na. Oras na para pumunta ka sa opisina. Makinig ka. Nandito ang Maria sa company, alam mo. Vivian, anong nakita mo? Tara na, mahuhuli na tayo. Juan, salamat sa paghatid mo sa akin dito ngayon. Good luck. Sige, gagawin ko ang makakaya ko. Nako, ano ba talaga ang nangyayari? Ang ugali niya, bakit ibang-iba sa dati? Graduate ng Universidad ng Bulaklak. Kahanga-hanga. Gayunpaman, kulang ka sa karanasan at track record. Pwede kang magsimula bilang intern. Nangangamba ako na hindi ka angkop sa aming departamento para sa posisyon ng supervisor. Sa tingin ko, hindi mo naiintindihan. Kaninang umaga, si Juan at ako ay sabay na pumunta sa kumpanya at pagkatapos ng interview na ito, makikita ko ulit siya. Si Juan? Ang ibig mong sabihin ay si Ginoong de la Cruz? Tama. Kaya ano ang gusto mong sabihin? Kahit na ang tagapangulo ang nagpadala sa iyo dito, hindi pa rin ito uubra. Ang departamentong ito ay nagpapahalaga sa performance, hindi sa koneksyon. Binibining Garcia. Paumanhin. Ngunit nangangamba ako na hindi ka angkop sa aming kumpanya. Nako. Nagbibiro ka lang. Ano ba ang problema niya? Ang Ginang de la Cruz na inaaprubahan ng aming tagapangulo ay narito mismo. Kung hahayaan ko, ang mga babaeng social climber na yan, na pumasok dito, naapihin si Ginang de la Cruz. Ako, ay wala na. Maria. Bakit nandito pa siya? Siya at si Juan. Hindi naman siguro sila nagkakilala na, di ba? Juan, ang proseso ng interview ng kumpanya mo ay sobrang stricto. Alam mo ba, ako ay isang graduate mula sa Universidad ng Bulaklak, isang magna cum laude. At bagsak pa rin ako.
Maria, posisyong pang-manager ito sa totoo lang. Ito ay nangangailangan, pareho ng karanasan, at napatunayang track record. Bakit hindi mo subukan na magsimula sa isang entry-level na posisyon? Okay lang sa kin na magsimula sa pinakamababa. Ayos yan sa kin. Paano kung ganito? Ako na lang muna ang maging assistant mo, kung pwede. Ano sa tingin mo? Well, Juan, pwede ba? Pakiusap, pumayag ka na. Sige na. CJ, Maraming salamat, Juan. Juan, naalala mo noong bata pa tayo, hindi ba't sinabi mo, na pakakasalan mo ako paglaki natin? Ngayon, malalaki na tayo, kaya, paano kung? Maria. Maraming sinasabi ang mga bata, mga biro lang yon, noon ang kabataan natin. Huwag natin seryosohin yon. Juan, baka naman, may iba ka ng gusto. Hindi ko alam. Siguro nga, pwedeng sabihin yon. Ang magandang balita. Hindi pa rin niya alam, na hindi ako ang tunay na Maria. Ang masamang balita, may gusto na siyang iba. Sino kaya yun? Okay. May naisip ako. Hoy, Maria. Binibining Santos, Ginoong Tan, Vivian, aalis na ako, Colem. Ginoong Tan, ano ang dahilan ng pagpunta ninyo rito? Tungkol ba ito sa panukala sa disenyo? May problema ba? oo nga pala, may ilang detalye na kailangan nating pag-usapan. Pag-usapan natin ito sa opisina. Hindi na kailangan. Mga maliit na detalye lang yun. Sa totoo lang, bakit hindi na lang natin pag-usapan habang kumakain? Tara na. Tama. Salamat, Ginoong Tan. Vivian Chi, ang talino mo talagang magplano, no? Kahit na si Juan, ay hindi pa nakikilalang ikaw si Maria. Nahulog pa rin ang loob niya sa'yo. Hindi ko alam. Binibining Santos, may boyfriend ka ba ngayon? Kung wala, pwedeng, bigyan mo ako ng pagkakataon? Ginoong Tan. Wala akong boyfriend sa ngayon. Pero, may gusto na ako. Ayos lang. Sino? Pwede naman. Magpaligsahan ng patas. Kasintahan ko noong bata pa kami. CJ, salamat sa paghatid. Aalis na ako. Sige. Paalam. Sige. Bakit? Ang naisip ko ay hindi si Juan. Si. Maria. Maria. Juan, ano nang ginagawa mo dito? Kakaiba talaga to. Ang ibig sabihin, dapat galit ako sa kanya. Pero bakit? Medyo masaya ako kapag nakikita ko siya. Kaya, malapit na ang birthday ng lola ko. Ilang araw na lang. Gusto niyang imbitahan ka sa birthday party niya. Hindi mo pa nasabi sa pamilya mo tungkol sa ating dalawa, di ba? Hindi yon. Alam mo kung gaano kahina ang kalusugan ng lola. Hindi siya makakatiis ng stress. Kaninang umaga, hindi ba nakita ko ang isang babae na lumabas sa sasakyan mo? Bakit hindi mo lang siya dalhin sa bahay at magpakatotoo sa pamilya mo? Oh, huwag na. Ikaw, mali ang lahat ng pagkakaintindi mo. Siya. Hindi siya. May boyfriend siya. Bakit ko pa ipinaliwanag ito sa'yo? Kalimutan mo na. Sinabi ng lola, kung hindi ka darating, itatakwil niya ako. Mahina na ang kalusugan niya. Kung may mangyari dahil dito, siya, CJ. Palaging mabait sa akin ang Lola de la Cruz. At hindi ko matanggap ang makita siyang nalungkot. Pupunta ako. Oh, tama. Ano ba ang gusto ng lola mo? Well, ako. Oh, kalimutan mo na. Hindi na importante. Walang saysay ang pagtatanong sa iyo. Kapag dumating ang oras, tatanong ko mismo sa Ginang de la Cruz. Kung iyon lang, uwi ako na. Paalam. Paalam. Lola, palagi siyang maingat sa kanyang itsura. Wala nang mas nagpapasaya sa kanya kaysa magandang damit na seda. Bakit hindi ka na lang ang pumili para sa kanya? Tiyak na magugustuhan niya yon. Ako ang pipili. Ha? Ikaw ang pipili. Lalabas lang ako sandali para tumawag. Sige na. Hoy, pasaway. Makinig ka. Nasa ang sentro ng pamilihan ako kasama si Maria. Kailangan namin ng tagabuhat. Gusto mo bang sumama? Gago ka. Lalabas muna ako para kausapin ka. Hello. Naghahanap ako ng damit na seda na bagay sa isang lola. Siyempre, kukuha ako ng isa para sa iyo. Ang ibang tao dito ay walang modo talaga.
Kapag nakakita ng nakatatanda, hindi man lang marunong bumati. Anong klaseng nakatatanda ka? Ako naman, kahit papaano, ay nag-alaga sa iyo ng ilang taon. Kinuhan mo ako mula sa ang ampunan para lang ibalik ako roon. At ngayon, gusto mong bayaran kita sa iyong kabaitan. Tungkol naman sa kaunting pagmamahal na iyon, kaya kong mabuhay nang wala iyon. Maria Santos, kung wala ang pamilya natin, matagal na sanang namatay sa gutom. Bago ako dumating sa bahay ninyo, at pagkatapos kong umalis, ayos lang ako. Ikaw, pagdating sa pagbabayad, hindi mo na kami pinadalhan ng gastos sa buong 1 taon. 1 taon lang ako'y inalagaan ninyo. 5 taon na akong patuloy na nagpapadala ng pera. Ang munting utang na loob ay matagal na akong nabayaran. Simula ngayon, magkunwari lang tayong hindi nagkakilala. Ano nang ginagawa mo? Bitawan mo. Anong lakas mong sinuntok ang anak ko? Papatayin kita. Hoy, anong ginagawa ninyong lahat? Ang sentro ng pamilihan ito. Kung magpapatuloy kayo sa gulo, tatawag ako ng pulis. Nanay, anong problema? Nawala ang relo ko, ang binigay ni tatay, para sa pagiging adult ko. Ha? Kami ng tatay mo, nagtitipid at nag-ipon ng ilang taon, para mabili sa'yo yung limited edition na relo. Hanapin mo, ha? Sandali. Nagmamadali kang umalis. Ikaw ang kumuha, di ba? Ako. Magnanakaw ng gamit niya. Sa pangit na panlasa mo, hindi ko kukunin yan kahit ibigay mo pa sa akin. Ikaw, hindi ako kumuha. Ang kapal ng mukha mong maghalughog sa akin. Bitawan mo ako. Ibalik mo ang bag ko. Hoy. Anong ginagawa mo? Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Titingnan ko kung talagang kinuha mo o hindi. Hoy. Anong ginagawa mo? Ano to? Pinipilit mo pa rin hindi mo kinuha. Gets ko na. Ipinapasubo mo ako, di ba? Ipinasubo ka. Lahat ng nandito, nakakita, ang relong ito, ay nasa bag mo. Paano naging pagpapasubo yun? Tumawag ng pulis, ay pakulong siya. CJ, pagdating ng pulis, malalaman natin kung sino ang makukulong. Dahil sa pagpapasubong ito, at ikaw yon. Anong ginagawa mo? Hoy, bitawan mo. Ano sa tingin mo ang ginagawa ko? Alam ko ang ginagawa mo. Sinusubukan mong makuha ang fingerprints ko dito, di ba? May mga security camera sa lugar na ito. Tapos ka na. Anong ingay yan? Manager. Sinasabi ng 2 babaeng ito na ninakaw niya ang relo ng isa. Maria, hindi ko inakalang magkikita ulit tayo sa ganitong sitwasyon. Supervisor Cruz. Ah, lumipas na yun. Dahil sa'yo, ako na ang may hawak ngayon. Ikaw pala ang gustong makakita ng footage ng seguridad ng tindahan namin. Oo. Ay, pasensya na. Kaninang umaga, biglang nasira ang sistema ng seguridad. Hindi ba't ikaw ang magaling magpatunay ng iyong pagkawalang sala? Good luck na lang dyan. Manager. Ang relong ito ay puno ng iyong mga fingerprint. Sinasabi mo bang hindi mo ito ninakaw? Nasaan ang ebidensya mo? Ebidensya. Tumawag ka ng pulis. Hayaan mo silang humawak nito. Hoy, anong ginagawa mo? Bitiwan mo ako. Binabato niya ako. Binabato ako ng magnanakaw. Hulihin siya. Ano ito? Anong ginagawa ninyong lahat? Ano? Bitiwan ninyo ako. Wala akong ninakaw. Ito ay isang panlalansi. Ang relo ay nahulog mismo mula sa bag mo. At panlalansi ang tawag mo dyan. Papag-aralin kita. Magnanakaw. Hindi ako nagnakaw ng kahit ano. Bitawan mo ako. Hindi ako nagnakaw ng kahit ano. Bitawan. Bitawan. Bitawan siya. Sinabi ko, bitawan siya. Umalis kayo. Ginang de la Cruz, hindi ako nagnakaw ng kahit ano. Hindi. Alam ko. Huwag kang matakot, Maria. Nandito ako. Walang sino man ang maaaring mag-akusa sa iyo ng walang dahilan. Walang sino man ang maaaring baluktutin ang katotohanan. Ay, may backup siya. Ang bibig mo. Kung hindi mo alam kung paano ito ipikit, masaya akong tutulong. Ikaw. Sino ang pinagluloko mo? Alam mo ba kung sino ako? Ang tito ko ay ang manager ng ang sentro ng pamilihan. Ang manager na sinasabi mo. Hindi si Zing, di ba? Eh bakit mo pa tinatanong? Sige.
Pumunta ka rito. Ngayon. Nasa ikatlong palapag ako. Tingnan mo siya, nagpapanggap. Tito, nandito ka na pala. Ginang. Ito ay ipinagawa ng aming pamilya, at nilikha ng isang dalubhasang manggagawa. Ginawa ito ng mano-mano sa Europa. At tumagal ng isang buong taon, para matapos. Kahit sino pwedeng magyabang. Pwede ko ring sabihin na ang aming relo, ay nag-iisa sa buong mundo. Ano ba ang alam mo? Ang sentro ng pamilihan na ito ay isa sa mga ari-arian ng ginang. Magsisinungaling ba talaga ang ginang? Sa iyo dahil lang sa isang simpleng pasadyang relo? Maria, nais kong ibigay sa iyo ang relong ito. Ginang de la Cruz, hindi ko ito matatanggap. Masyado itong mahalaga. Mabait na bata. Ang aming Maria ay hindi man lang interesado sa isang pasadyang relo. Tapos sinasabi mo na ninakaw niya ang iyong basurang relo. Ginang de la Cruz, bakit mo ito sinira? Kanina ang dal-dal-dal-dal mo. Ngayon, sa harap ko, ulitin mo. Sabihin mo sa akin kung paano ang aming Maria ay nagnakaw sa iyo. Sige, sabihin mo, hindi ba't ang daldal mo kanina, ngayong pinapagsalita na kita, bakit ka natahimik? Ano pa ang ginagawa mo dito? Kunin mo ang kailangan mo at umuwi ka na diretso. Jose. Tatay, sinasaktan niya kami. Ikaw pala, HMP. Ikaw. Wala akong pakialam sa iyon. Ano man ang problema ninyo sa isa't isa. Kailangan mong humingi ng tawad sa kanya. Para sa bagay na ito, isipin na lang natin, natapos na. Ikaw, ang iyong asawa at ang iyong anak na babae. Sa harap ng lahat, pinagbintangan ng aming Maria ng pagnanakaw. At may lakas pa ng loob kang maging napakabait, pinapatawad mo ang Maria, at sinasabi na sapat na iyon. Ha ha ha. Kaya, ano ang gusto mo? Ang nagkamali ay dapat humingi ng tawad. Huwag mong ipagparatang sa isang inosenteng tao, at magdusa ng hindi makatarungan. Maria Reyes. Nagkakaisa ka ba sa mga dayuhan? Para saktan ng sarili mong ina at kapatid? Ang pangalan ko ay Maria Santos. Mula sa sandaling ipinadala mo ako, sa ang ampunan, mula sa sandaling iyon, wala na akong kinalaman sa iyo. Kahit ano pa, tinawag mo ako ng tatay minsan. Kailangan ba talaga nating magpatuloy sa ganito? Ang relo na ito, nahulog mismo mula sa kanyang bag. Kung lumaki ang isyong ito, sino ang alam kung sino ang mapahiya? Ang surveillance ng tindahan ay gumagana. Maaari naming tingnan ang footage. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Kunin mo ang surveillance footage ngayon. Noticein natin ito dito mismo. Tito, hindi ko papayagan iyon. Gusto mo bang ang iyong tindahan ay magpatuloy na mabuksan o hindi? Ano kung mawala ang tindahan na ito? Mayroon akong ibang mga tindahan. Ang pagkawala ng isang tindahan ay hindi makakasakit sa ang pamilya Cruz. Hindi katapusan ng mundo. Bukod pa, hindi ba tayo umaasa sa ang pamilya de la Cruz? Ano ang pangalan mo? Elena Cruz. Ano ang problema? Ikaw ay galing sa ang pamilya Cruz sa industriya ng damit. Tama, magaling, magpahayag. Ang lahat ng kooperasyon sa pagitan ng ang pamilya de la Cruz at ang pamilya Cruz ay magtatapos ngayon. At ipaalam na ako ay nag-blacklist sa lahat ng negosyo ng ang pamilya Cruz. Sino ka para mag-isip, nagdedesisyon para sa ang pamilya de la Cruz? Ito ay Ginang de la Cruz at ang Pangulo ng Samahan ng Komersyo sa Ilog Timog. Sa tingin mo wala siyang autoridad? Ginang de la Cruz, nagkamali ako, patawarin mo ako, okay? Binibining Santos, magiging mas maayos ako, patawarin mo na lang ako ngayon, okay? Tito, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon, Tito. Ginang, isusando ko na ang bata ngayon din, at didisiplinahin ng maayos. Maawa po kayo sa kanya. Hayaan mo siyang umuwi at pag-isipan ang kanyang ginawa. Kung hindi ako ang nandito ngayon, kung isang ordinaryong tao lang, may iwan kaya siyang magdusa sa kawalang katarungang ito. Ang aral ngayon ay, upang ipakita sa kanya ang halaga ng pananakot sa iba, dalhin mo siya. Tara na. Ginang, maawa ko kayo. Pakiusap. Narito ang footage ng surveillance. Tatakas ka. Ngayon, malinaw na ipinapakita ng footage na ito. Ang lahat, mayroon ka bang masasabi para ipagtanggol ang sarili mo? Maria, ayaw mo bang bigyan ang tatay mo ng paraan para makalabas dito? Sabi ko na sayo, ang pangalan ko ay Maria Santos. Binibining Santos, isiping tayo ay dating magkakilala. Ituring mo na lang kaming wala at hayaan kaming umalis. Sisiguraduhin kong pagtuturoan sila ng leksyon pag uwi namin. Kung gusto mong patawarin ko sila, CJ, Sabihin mo, sasang-ayon ako sa anumang kondisyon. gusto ko silang dalawa na lumuhod at humingi ng tawad.
Sige, 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 sige. Ano pang hinihintay ninyo? Jose, Bilisan nyo. Teka, Sabi ko na nga ba, si Maria ang pinakamabait at pinakamay senso. ganyan ka pa rin tulad ng dati. Walang hiya ka pa rin. Ito na ang huling pagkakataon. Napatatawarin kita. Kung magkita man tayo muli sa hinaharap, magkunwari na lang tayong hindi magkakilala. Umalis ka na. Tara na, tara na. Hoy, nanay, Vivian. Paano ka nakarating dito nang ganito kabilis? HMP. Papunta na sana ako para hanapin ka. Kung maghihintay pa kami sa'yo, huli na ang lahat. Anong ginagawa mo't nakatayo ka lang dyan? Tingnan mo ang mukha ni Vivian. Ito. Vivian, sino ang gumawa nito sa'yo? Pupuntahan ko sila ngayon din para pagtutunan ng leksyon. Ayos lang. Si Ginang de la Cruz ay, naipagsalita na ako sa kanila. Vivian, pasensya na. Dapat nauna ako roon. Ano naman ang magagawa noon? Ang nanakit sa akin ay ang nanay ng katulong mo. Ano, Sofia Garcia, kaibigan ko noong bata pa siya. Nawala ako noong bata pa, inalagaan niya ako, pagkatapos kong makauwi, at hinanap siya, wala na siya. Sa loob ng maraming taon, hinahanap ko siya, kamakailan lang ako nakahanap sa kanya, hindi ko inakala, magiging ganito ang kalagayan niya. Huwag kang mag-alala. Ang kalagayan niya, ako ang aasikasuhan nito sa lalong madaling panahon. Hindi ko inisip na noong bata pa si Sofia Garcia magkakaroon ng karanasan na katulad ng sa akin. Pero, hindi ko nalaman hanggang sa nakilala kita. Ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Sayang. May boyfriend ka na. Sino nagsabi sa'yo na may boyfriend ako? Nung huling tumawag ako sa'yo, narinig ko yung boyfriend mo na nag-uusap tungkol sa pagdiriwang, sa pagkuha mo ng trabaho, tapos isang araw, mag-aaya sana kita kumain. At may nakita akong lalaki na sumundo sa'yo pagkatapos ng trabaho. Tawa kayo ng tawa at kwentuhan. Yun ay isang lalaki lang sa kalye na umaaliw sa kanyang girlfriend. Kahapon, paano naman yung sumundo sa'yo galing trabaho? Malaking kliyente yun ng kumpanya namin. Pero, nagtapat nga siya ng nararamdaman niya para sa akin. Pumayag ka ba? Siyempre, hindi. Kaya sinasabi mo ba na single ka ngayon? Hindi, pero katulad mo. Mayroon akong kababata. Nangako pa nga kami na magpapakasal paglaki namin. Pero sa totoo lang, Ganun ba? kamakailan ako. May nakilala ako. Nararamdaman ko. Sa totoo. Sa totoo lang. Ako. Ang tanga ko. Ang tanga-tanga ko talaga. Nandito ka pala, Blade. Hoy, Jose, may utang ka sa akin na 4 na milyong piso. Kailan ka magbabayad? Hindi ba 1 milyong piso lang yon? 1 milyong piso lang? Ano, kami ng mga tropa ko, pagpapaalala sa'yo, may effort yun. At ang effort, may bayad yun. Malaking halaga. Teka. May plano ako. Plano? Sabihin mo na. Blade, meron akong dating ampon na anak na babae. Isang mayamang lalaki ang kumupkop sa kanya. Wala lang sa kanya ang 4 na milyon. Siguradong magbabayad siya sa'yo. Ampon na anak na babae? At may iba pang kumupkop sa kanya? Bakit naman siya mag-aalala sa'yo? Blade, gagawin niya. At napakaganda niya. Kung hindi siya magbabayad, isang tulad mo, alam mo naman kung paano. Well, Jose, pagdating sa pagiging walang puso, ikaw pa rin ang hari. Hahaha. Tara na. Hanggang sa muli, Blade. Hanggang sa muli. Ay, wow. Salamat sa tulong mo. Palem. Ikaw, ano ba ang ginagawa mo? Kilala mo si Jose Reyes, di ba? Sinabi niyang hanapin si Binibining Santos. Sabi niya, matutulungan siya nito, na magbayad ng maliit na utang. Maliit lang naman. 4 na milyong piso lang. Binabalaan kita ngayon. Huwag kang magtangka ng kalokohan. O tatawagin ko ang pulis. Tatawagin ng pulis. Hulihin siya. Oo. Hoy, huwag mo kaming hawakan. Sino ang nag-utos sa'yo? Sino ang sinabihan sa'yo na hanapin? Alisin mo ang mga kamay mo sa amin. Tumigil ka dyan. Ano ang ibig sabihin nito? Nagpapakabayani ka ba, mga bata? Sige, halika. Patumbahin silang lahat. Dalan sila palayo. Ginoo at Ginang de la Cruz. Ginang de la Cruz? Dalin sila palayo, at iabot sila sa mga otoridad. Hoy, tingnan mo, siya yon. Siya ang nagsabi sa akin na hanapin si Binibining Santos para makuha ang pera. Hoy,
Ikaw ang may pakana ng lahat ng ito. Maria, ito. Kunin din siya, turuan mo siya ng leksyon. Hindi. Teka. Ang utang na dapat bayaran ay kailangang bayaran. Sabi ni Jose Reyes na hanapin itong si Binibining Santos. Maaari niyang mabawi ang pera ko. Kaya kami, pumunta rito. Gusto mo ng pera? Oo, tama. Hoy, hindi ka naniniwala sa akin? Tingnan mo ng sarili mo. Siya ang may utang sa akin, ng 4 na milyong piso, nang pumunta ako para maningil ng utang. Sinabi niya sa akin na hanapin itong si Binibining Santos. Maaari niyang bayaran ang utang niya. Kaya ako pumunta, naghahanap kay Binibining Santos. 4 na milyong piso, tama ba? CJ, ibigay mo sa akin ang numero ng iyong account. Hindi, kahit isang kusing ay hindi para sa kanila. Kung ipagkakaloob mo iyan sa kanila, hindi na kita kakausapin muli. Nangangako ako, kung tutulungan mo lang ako, sa huling pagkakataong ito. Sinasumpa kong hindi na, magpapakita sa harap mo. Ilang beses na, ang sinabi mo niyan, mula nang, muli mo akong matagpuan, ginagamit mo na, ang aking pagkabata laban sa akin. Ang aking panukala sa disenyo, sabi mo kailangan ni Sofia, at ibinigay ko sa kanya. Inalagaan ako ng asawa mo ng 1 taon, at nasira ang likod niya. Binigyan kita ng 5 taon na halaga ng gastusin sa pamumuhay. At ikaw, wala kang isip at sumugal sa stock market. Buti na lang, ang mga lugi ay hindi malaki noon, kaya sinagot ko ang utang mo. Tingnan mo. Tapos na ako sa'yo. Matagal na, tigilan mo na ako. Maria, ikaw, hindi mo ako pwedeng iwan. Huling beses na. Tangina mo. Oh, ano ba? Hatakin niyo siya palabas. Lumayo ka sa akin. Hindi. At ikaw, lumayas ka rin dito. Kung maglakas loob kang bumalik at gambalain siya muli, mag-ingat ka, dahil hindi na ako magiging magalang. Opo, sir. Lumabas. Tara na. Sige, umalis na tayo. Maria, iiwan ko na kayong dalawa para mag-usap. Aalis na ako. Ano? Gusto mong manatili, at panoorin akong magmukhang tanga? Hindi, Maria, ako. Kung gusto mong umiyak, maaari kang humiram ng aking balikat, kung kailangan mo. Sige na. Hay naku. Maria, Ano, natanggal ka sa trabaho. Tungkol sa paglalagay natin ng kasalanan kay Maria. Nalaman ni Juan. Anong sakuna? Ito ay isang ganap na sakuna. Tama na, tigilan ng pag-iyak. Ay empake ang mga gamit at lumayas ka na, ngayon din. Hoy, haha, Blade, haha. Hoy, umalis. Saan ka ba pupunta? Aalis ka ba? Wala, hindi ako pupunta kahit saan. Wala talaga. Hoy, Jose. Ano? Ang ganda talaga ng iyong anak na babae. Blade, bigyan mo lang ako ng ilang araw pa. Makukuha ko ang pera para sa'yo. Sinusumpa ko, gagawin ko. Huwag mo lang pakialaman ang anak ko. Ano ang ipambabayad mo sa akin? Tumingin ka sa paligid ng lugar na ito. Bukod sa iyong anak na babae, mayroon bang kahit isang bagay na may halaga dito? Sige, dalhin ninyo siya. Hoy. Blade. Ang anak ko ay nagtapos sa Universidad ng Bulaklak, isa iyong pangunahing paaralan. Maaari siyang magkaroon ng mayamang nobyo. Tapos tiyak na, tutulungan niya akong bayaran ka. Kaya, isang nangungunang estudyante, ha? Mayroon ka bang nobyo ngayon? Wala sa ngayon. Pero, kung bababa lang ang kanyang pamantayan, magkakaroon siya agad. Huwag mo nang alalahanin. Marami akong kilalang, mayayamang negosyante. Gusto nila ng mga babaeng, katulad mo, maganda, edukada, at nangungunang estudyante. Huwag ninyo itong gawin, pakiusap. Nakikiusap ako sa inyo, pakiusap. Huwag ninyong gawin ito sa anak ko. Jose Reyes. Hayaan mong linawin ko ito. Pwede kong iwanan ng iyong anak na babae. Pero ang utang na ito, ikaw ang magbabayad. Gagawin ko. Babayaran ko. Oh, gagawin mo, ha? Oo. Ang iyong puso, atay, pali, tiyan, at mga bato. Ang iyong mga mata, ang iyong dugo, ang iyong balat, ang iyong buto. Lahat yan ay may halaga. Alam mo ba yan? Hindi. Haha, Sofia, baka ikaw. Tatay. Hoy, Jose Reyes. Si Sofia ang anak natin. At si Blade ay isang malaking tao. Kung sasama si Sofia kay Blade, siya ay mabubuhay ng maginhawa. Bastos ka, nanay. Sagipin mo ako. Tama na ang usapang ito. Tara na, hulihin siya. Walang hahawak. Sa anak ko. Umalis kayo, Blade. Bitawan ninyo ako. Kung may humawak sa anak ko, lalaban ako hanggang kamatayan. Ang pamilya Reyes ay nasa problema. Ano ang nangyari? Sinubukan ni Jose Reyes na gamitin ang kanyang sariling anak na babae na si Sofia Garcia para bayaran ang kanyang mga utang. Upang protektahan siya, ang ina ni Sofia Garcia ay humawak ng kutsilyo sa kanila. Ang loan shark na iyon at si Jose Reyes ay hindi nakaligtas. Sina Sofia Garcia at ang kanyang ina ay ipinadala sa ospital ng mga may sakit sa pag-iisip. Okay ka lang ba? Okay lang ako, Ginang de la Cruz. Gusto ko silang tulungan, na asikasuhin ang mga bagay-bagay.
Malapit kami noon. Dapat na akong umalis. Sige. Mayor Domoli, samahan mo siya, at tingnan kung may anumang bagay na maaari mong maitulong. Opo, Ginoo. Maria, babalik ka ba? Sa palagay ko, hindi. Di ba pwede kang manatili? Hindi talaga. Teka, ito ba eh? Iyong kasintahan noong bata ka, ang susundo sa'yo? Hindi. Hindi ko pa siya nakikita. Pwede ka bang manatili? Tigilan mo na ang paghahanap. Juan, napakabuti mong tao. Pero, hindi tayo bagay para sa isa't isa. Magkaiba ang ating mundo. Hindi totoo yon. Gusto ka ng lola ko, gusto ka rin ng tatay ko. Pero higit sa lahat, gusto kita. Sa palagay ko, gusto na kita. Mula pa sa pinakaunang sandali, na nakita kita. Nanay, Juan, ano ang dapat kong gawin? sabi ng lola ko, ito ang pamanang kagamitan ng aming pamilya. Ito ay para sa magiging asawa ko. Anong asawa? Siyang taong kasama mo habang buhay. Hintayin mo ako. Babalik ako para pakasalan ka. Sige, maghihintay ako para sa'yo. Maria, gusto mo pa bang tuparin ang pangakong yon?